yung mga supa namin, mga halaman, mga buhangin, nagkalat sa sahig. Nako po. Kaya sabi na asawa ko sa akin ngayon, hindi ka ba naglilinis dito? Ako pa napagbintangan. Sabi, hindi ka ba naglilinis dito? Ba't ang daming kalat sa floor? Sabi niya gano'n. Marami, katapos nakita niyo sa halaman, daming buhangin sa labas. Sabi ko, galing yan kahapon sa mga bisita ng anak mo. Sabi ko na sa niya. Ako pang pinagbibintangan niya, hindi na ako naglilinis. Talang linis ako rito. Mamaya na naman, magdadala na naman yung lukulukong anak ko ng mabisita niya. Pinababayaan ko ngayong magkaroon siya ng bisita para hindi siya maboring. Ang gusto ko nga lang, yun nakaupo lang sila, hindi. Alam niyo ba kung anong ginagawa nila rito? May bola yung anak ko, no? Pinagtatapon-tapon nila rito. Dito sila parang nagpuputbol. Naku po, daming babasagin dito. Naku. Nakakatakot. Kaya kahapon sabi ko, yung bunganga ko, anong ginagawa niyo dyan? Anong ginagawa niyo dyan? Parati akong nag-check lumalabas. Kaso nga lang, pinagsasabihan ako ng Mami kasi ang tawag sa akin, sarado mo yung pintuan mo kasi itatapon namin yung bola. Yan, sabi nga raw hanggang doon. Tatapon daw niya yung bola. Sarado ko raw yung pintuan doon. Tapos itatapon niya yung bola hanggang doon, na doon yung kaibigan niya. Luko-luko talaga to. Hindi pa nga ako na okay. Sinarado na niya kaagad. Ay nako, pinababayaan ko na nga lang para may kalaro siya. Ito, masarap na ipares dito. Dito sa tinapay na to. Hindi tsokolate kasi matamis na to eh. Margarine or butter. Ayan, yan dyan. Ganyan lang yan. I-ano natin para makita ninyo. Margarine or butter ang palaman yan. At maglagay tayo ng gatas. Namakyawa nga sa ako kahapon ng gatas. Ayan. Ito muna ang gamitin natin. Iba yung buhok ko. Ayan. Namakyaw yung asawa ko kahapon ng gatas. Ayan ko ng tsokolate. Ayan, ganyan. Dami na naman. 2 dosinang nabili na naman namin. Kasi, tago-8 lang. Nako. Parang bumili ka lang ng mineral water sa labas. Napakamura. Yan, tama na yan. Ang gawin ko is yung yan dyan. Yung butter, margarine pala. Ay, hindi pa pala niya bubuksan. Mura lang ang margarine dito, kalahating kilo. 26 lang, 26 lang. Diyan sa Pilipinas, magkano ang butter ninyo? Ayan, ganyan lang yan. Paglalagay ng ng margarine. Hindi na hinihiwa sa loob. Dati-dati rin, hindi ako marunong. Mga ganito, hinihiwa ko pa sa loob. Nung nakita ko ang style ng asawa ko kung paano siya kumain na ito, ginagaya ko na rin. Gaya ako rito. Alam niyo na mga Pilipino kung minsan sa atin hindi alam ang mga mga kultura ng mga Kano, mga Apam.
Kaya kung papasikreto, titingin-tingin sa kanila. Tapos pasikreto natin gagayahin sila. Gaya-gaya lang, di ba? Ayan. Ang init. Ang init ngayon, grabe. Grabe ang init. Ayoko magtsinelas. Dati-dati, dito sa floor namin, kailangan naka-medyas ka pa, katapos, naka-slipper. Yung lamig niya, pa rin, malamig na malamig pa rin. Yan, o, dyan. Ngayon, kahit na walang medyas at tsinelas, parang cooling ba, pag naglalakad ka, yung lamig ba, umaabot hanggang dito mo. Masarap sa pakiramdam, kaysa magtsinilas na, nako, mainit. Yes, dati-dati, ito yung, nung taglamig tagis, no? Dito, hindi ako makapaglakad ng walang medyas tsaka tsinelas, kasi parang kruson yung simento. Ayun, 1 minute pa nga lang na naglalakad ako, kailangan ko kaagad ng magsuot ng tsinelas or slipper, medyas. Kasi ang lamig, masakit sa paa. Ngayon hindi na, kahit na wala kang tsinelas, okay na. Summer na sa kanila. Ayan. Kain tayo. Ayan, bago ako mag-agahan pala. Sa mga lahat ng nagsusubscribe sa akin, maraming salamat po. Tapos sa FB ko, marami ring nabibigay ng ng stars. Thank you rin sa inyo. Marami ring nagpa-follow sa akin. Thank you rin. Maraming salamat. Ayan. At sa mga nakakapanood nito, please mag-likes naman kayo dyan. Tsaka mag-comment kayo sa video kung anong nagustuhan nyo sa akin. Kung ayaw nyo, okay lang sa akin yun. Ayun. Tara, kain muna tayo. Laki? Dry na dry. Kainin ko sana itong pampatunaw. Yung ba mga hindi natutunawan. Ayan. Sa mga hindi natutunawan dyan, ito ang bilhin ninyo. Hindi ko pa nagagamit pero mag-start ako ngayon gumamit. Katapos mag-start ako ngayon, tingnan ko bukas. Ayan. Ayan puro kailangan pala uminom ka ng 5 piraso nito. Sa isang araw, 10 pirasong ganito o di 2 times na inumin. 5 piraso or 4 na piraso. Halimbawa, tanghali 4, hapunan 4. Bago ka kumain. Ayan. Ayan tignan ko kung talagang matutunawan. Sa mga tumatanda, kailangan ganitong inumin ninyo. Yan, katulad kung matanda na. Yan yun. Parang commercial, no? Kung gusto yung order kayo sa akin, ipapadala ko sa inyo sa Pilipinas. Kasi wala to sa Pilipinas, dito lang sa Europa. Ayan. Bili na kayo. Pero hindi ko pa bago kayo bumili nito, ask your doctor kung may sakit kayo or pwede nyong gamitin to or hindi. Baka mamaya kasalanan ko pa kung may nangyaring masama sa inyo kasi hindi ko alam kung okay sa akin, walang side effect. Sa inyo kung may side effect, ayun ang problema. Sa mga sakit dyan, ask nyo muna yung mga doktor ninyo kung pwede nyong inumin or hindi. Ayan Ayan. Pero sa akin, hindi ko na tinanong yung doktor ko. Para sa akin lang naman to, inumin ko na. Ayan.
Mamaya na tayo magkwentuhan. Ay, kalat na naman sa bungang ko yung pagkain ko. Tara! Hello guys! Ayan, nandito tayo sa muntikong kusina. Ayan, umuulan pala, wala pa yung anak ko dito sa bahay. Ngayon ay magla-live tayo tungkol about dito. Sa mga ano pala, gustong pumunta rito sa Czech Republic, kung may gusto kayong mga katanungan sa akin, pwede kayong magtanong. Comment sa YT channel ko. Diyan sa YouTube channel ko pala. Mag-comment lang kayo diyan. At kung tatarin nyo yung mga sahod dito na mga OFW or mga local or kung anong mga bawal dito, pagbabayad ng mga tax. Ayan, alam na alam ko mga patakaran dito. Kaya yan, kung gusto nyo malaman, mag-comment lang kayo rito. Kung mga anong probinsya, o nakakatakot ba, or basta, lahat ng katanungan, pwede kong masagot sa inyo. Hindi ko lang masasagot yung mga, kung anong agency, hindi ko alam ang mga yan. Yung mga broker na yan, hindi ko alam. Pero kapag tatanong kayo about places or ano mga patakaran dito, ayun, alam na alam ko. Mga pagkain, kung mura ba, mga hotel, mura ba, or saan ba ang safe, ayun, alam na alam ko. Wag na wag kayo pumunta doon sa Kanob. May isang lugar sila rito na nakakatakot puntahan. Ang pangalan niya, parang probinsya yun na may city rin sila, Kanob. Maraming doon, squatter at saka mga adik. Kaya yung mga taga-local dito, kinakatakutan nilang lugar na yun dito. Malapit dito sa amin yata yun, sabi ng asawa, kasi nakapag-drive na siya doon eh. Mga isang oras or 2 oras. Sabi niya, nakapag-drive na raw siya doon. Kasi halos, sabi niya, siya kasi local siya rito. Kaya alam na alam niya yung lugar na yun. Sabi ko sa kanya, binibiro ko nga siya. Sabi ko, pasyal tayo doon. Sabi ko gano'n, gusto kong makita yung Kanob kasi na-feature na yun sa popular YouTuber na American. Ipiniture niya doon yung mga adik na mga tao doon, halos lahat. Tsaka tinatanong, gusto mong maglakad-lakad rito sa gabi? Sabi ng mga taga-local, no. Sabi nilang gano'n, kasi nakakatakot daw. Ay kung papasyal kayo doon, kayo, ayan, sa mga turista, kasi maraming snatcher doon. Tsaka maraming adik. Ayan, wag kayong maglalakad-lakad sa gabi. Yun. Asawa ko nga, ayaw niyang pumasyal doon kasi sabi niya, kahit na 5 years old, sabi niya adik, naninigarilyo raw doon. Hindi sila maano-ano ng pulis ano ba yun? Hindi sila maawat ng mga pulis kasi tao doon yata yung mga gypsy. Ayun, may sarili silang pulisiya sa kanila. Ayun. Tapos, kung marami kayong katanungan, basta ask nyo lang sa akin. Ayan, sa mga gusto pa lang at mag-tour dito, kung need nyo ang sasakyan na marintahan, ask nyo lang ako. Mayroon kaming pinaparintahan na sasakyan. Around check lang ha. Around check lang. Kung magkano, dyan tayo mag-uusap. Sa i-private message niyo ako. Ayun, parating na yung anak ko, nagdo-doorbell na. Nasa baba siya ng bahay namin. Ayun. Tapos, kung gusto niyo rin akong tour guide,
kontakin nyo lang ako. Marami akong alam dito, ipapasyal ko kayo. Ayan. At kasi alam na alam ko yung around dito. Kung gusto yung mapuntahan itong around city na tinitirahan ko, i-kontakin nyo lang ako. Alam na alam ko. Sa Praha, basta around Czech Republic, alam ng asawa ko yan. Basta around Europe, kung gusto nyo around Europe, okay lang, isasama ko yung asawa ko. Kasi siyang nakakaalam doon. Kung maramihan kayong pupunta rito, walang problema, mag-aarkila tayo ng isang bus. Ayun. Magbayad lang kayo, hindi free. Kasi arkilahin din natin yung bus. Wait lang. Ayan. Sa mga gustong pumunta rito, at gagawa ako ng itinerary schedule kung anong katapos yung kung saan lugar tayo pupunta, ibibigay ko sa inyo places, anong oras, ayon. May picture ako ipapakita sa inyo, ibibigay ko sa inyo yung mga pupuntahan natin. Ayun. Kung may mga request kayong gustong mapuntahan, dilema ninyo. Basta mag-private message kayo kung gusto niyo talagang pumunta rito. Ayun, mas maganda kung grupo-grupo kayo. Makamura kayo. Ayan. Kasi kung dalawa mag-asawa lang kayo, siyempre arkilahin natin yung sasakyan, mahal yun. Kaya mas maganda kung malaki ang kita ninyo sa pag-YouTube, ayan, grupo-grupo na lang kayo pumunta rito para ipasyal ko kayo. Yan. Mas maganda yung tour guide ninyo is Filipino or Pilipina kasi magkakaintindihan tayo. Ayun. Tapos, ano pa? Kung gusto ninyo, yung mga branded, mga branded na mga damit, branded na bag, yung mamahalin, mayroon yun dito, doon sa mismong Praha. Tinatawag nilang Millionaire Street. Or punta tayo sa Austria, ang dami doon, or sa Paris. Kaso nga lang, malayo yung Paris. Ayan, Austria, 5 hours driving niya dito sa amin kasi nakapunta na kami. Ay, yung Paris, nakapunta na rin kami. Kaso nga lang, ang layo. One day ang pagdadrive. Yun. Tapos yung Italy, layo na rin ng Italy. One day driving din yun. Natulog nga kami sa gasolinahan eh. Ang hirap pagdadrive. Papunta doon. Nakapunta na rin kami sa Croatia. Naligo ka nga. Maganda sa Croatia kasi tabing dagat. Sarap maligo sa dagat. Kaso nga lang, hindi ako marunong lumangoy. Kailangan yung bang, may ako rito, yung bang palutang, parang bata or balloon. Yun. Kailangan ko yun pag nagsuswimming ako. Pero yung asawa at anak ko, ang hilig nila. Kahit nawala silang salbabida or mga kayang-kaya nilang lumangoy. Nasubukan ko na lumangoy sa dagat at saka sa swimming pool. Mas maganda pa palang lumangoy sa dagat kasi kayang-kaya kaysa sa swimming pool. Mabigat ang katawan sa swimming pool eh. Swimming pool. Pero sa dagat nasubukan ko sa Egypt. Kasi medyo marunong ako lumangoy. Pag ganyan ko, ang ganda ng lulutang talaga ako sa tubig. Hindi ako malulunod. Kaso nga lang, ang pinoproblema ko, kasi sinubukan ko doon, kasi marunong ako nag-aral akong lumangoy dito dito sa swimming pool. Katapos na mga 3 minutes, hinihingal na ako. Yun. Pero doon sa dagat, nako, kahit na hindi ka ganyan-ganyan lang ganyan lang lumulutang pa rin ako. Sabi ko, wow. Pero doon sa swimming pool, pag hindi mo kinampay yung
yung kamay mo, lulubog ka talaga. Kaya sabi ko, ibang-iba. Ayan, maganda pala sa dagat, kaso nga lang, inaano ko, kapag yung alon tumalsik sa ilong ko, puno-puno ng ilong, maalat pa. Ayun, naku, maalat kapag nalunok ko yung tubig, maalat pa. Parating, kasi pango ako eh. Yung iniiwasan ko, yung tasik ng dagat, pupunta sa ilong ko, nasisinghot ko, ang asim, ang sakit. Kaya, sabi ng asawa ko, takpan daw to para yung bang may, yung may tapantakip sila, tapos, yun. Kaso nga lang, hindi ako sanay. Ginamit ko yung pantakip sa mukha, para may hihinga ka na lang para yung tube. Gumamit ako noon, nako, pag mga kalahating oras or 3 oras, 1 oras kami sa tubig, pag ahon po, nahihilo ako. Yan. Ayan, diyan na lang muna tayo sa sa mga gustong mag-tour dito. Tsaka yung mga patakaran dito, kung gusto nyo, hindi pa kayo nakapunta dito, magtatanong lang kayo sa akin. Walang problema, sasagutin ko kayo. Kaya, comment lang kayo dyan. Kung kung halimbawa papunta kayo rito, anong mga dadalhin niyo? Nako, yung mga dadalhin niyo, mag-ingat kayo. Huwag kayong magdala ng mga karne, dilatang isda. Nako, kapag natsimpuhan kayo ng mga custom or immigration, ayun, magmumulta kayo. Huwag kayong magtanong sa mga Pilipino na palusot-palusot sila sa yung bang, kasi nakapagpadala na sila rito, hindi sila nahuhuli. Kapag nahuli kayo, ayun. Kasi yung mga dyan sa airport, tiyamba-tiyambahan lang. Kapag hindi kayo natiyambahan, hindi na-check yung bag ninyo, okay lang, lusot kayo. Pero kapag may natiyambahan kayong immigration officer na masungit, nako, wala kayong lusot doon. Kahit na anong paliwanag ninyo, nako, talagang sabay bunot ng ballpen, hindi baril, bunot ng ballpen at saka papel. Siyempre, alam mo na yung kung ano isusulat niya, yung penalty mo. Ganon yun dito. Kabahan ka kapag kinuha yung papel at ballpen. Ayan. Kaya mag-ingat kayo, no? Sa paalala ko lang sa inyo mga kababayan ko, kasi mahirap kumita ng pera, hindi pinupulot. Ayun. Sa mga basta kung halimbawa ayaw niya akong maging tour guide, okay lang. At bang gusto niyo magtanong sa akin kung may maririhintahan bang sasakyan dito, okay lang, tutulungan ko kayo. Yan. Or di kaya sabihin niyo ano bang safe na hotel, ano bang yan, mura na hotel. Kung gusto nyo, hanapan ko kayo. Don't worry, kung anong presyo doon sa hotel, yun din, ibibigay ko sa inyo yung website. Kayo nang bahalang magbayad doon. Baka sabihin niyo kukuha pa ako ng doon, babayaran niyo pa ako, hindi na. Ibibigay ko sa inyo yung mga website na safe at malapit sa shopping mall. Siyempre, tayong mga foreigners, gustong makapunta doon sa mga shopping mall, restaurant, malapit lang. Yun, ibibigay ko sa inyo. Kung gusto nyo malapit din kayo sa mga tourist attraction, ayun. Mas maganda kapag pumunta kayo rito, mag-apply kayo sa Pilipinas ng mga Visa card or Mastercard. Yun ang dalhin ninyo. Dito na lang kayo mag-withdraw. Wag kayong papapalit ng pera sa airport, kasi bibilhin nila yung pera ninyo, yung murang-mura, wala sa halaga. Kumisan pa nga, halos kalahati yung bagsak presyo yung bili nila. Kaya mas maganda, ang payo ko sa inyo, huwag kayong magdadala ng cash, Mastercard or Visa card, dito kayo mag-withdraw. Yun. Kasi, siyempre,
ang bangko na lang automatic mag-convert yun. Nakikita niyo na lang sa bank account ninyo. Kasi kung bibili kayo ng euro or check money, nako, exchange rate pa, kuminsan mababa, napakababa nilang bilhin. Tapos doon sa Praha, sa airport or diyan sa Praha city, maraming scammer diyan, kaya mag-ingat kayo. Ayan. So, sa mga nagtatanong, gustong mag-tourist here, kontakin niyo lang ako. I'm free. So, dyan. So, dito muna tayo. Manood kayo, ha? Manood kayo. Tapos, i-prepare nyo na yung mga kataunuan ninyo. Ayan. Tara, let's go! Ayan, magluto tayo ng pagkain ng anak ko. Prepito ako ng parang nuggets. Ito yung mashed potato. Imamashed potato ko to. Ay, nilaga ko na to. Katapos nilagay ko sa refrigerator. Ngayon, malamig na malamig. Pinakulaan ko ulit para lalambot at imamash ko. Ayan, yan. At iyan ay iano ko to. Ayan. I-preprito natin pagkain ng anak ko. Gugutom daw siya. Ayun, hinaan natin ang apoy. Ay, iba pala yung ko. Baka masunog ka agad. Ayan, isa pa. Ayan. Ayan lang yan. Dalawa lang. Or tatlohin na natin. Baka ipa yan. Ayaw ko na ulit magluto. Shout out sa mga taga Pangasinan. Sa mga taga Panggalatog dyan. Ayan. Subscribe niyo ako. Mga kababayan ko. Ayan. Okay na. Ay, natin, baka matalsikan yung camera ko. Tama na yung 3 para sa kanya. Ganyan lang nuggets ko. Ayan, ilakasan natin yung apoy niyan para kumulo ka agad. Ganyan lang yan. Ito, ilalagay ko sa refrigerator. Hindi, ayaw ko magtapon. Kasi kapag nilagay mo yan sa refrigerator, ito, magagamit mo pa yan ng kahit na ilang araw kapag hindi basa. Pero kapag basa, wala nang, sayang lang. Huwag mo ilagay sa sa labas kasi baka madapuan ng kung ano-ano. Tayo magmamas potato tayo. Prepare ko na. Ito na lang gamitin ko. Ang ganda. Ayan. Ayan, kumulo na kaagad. Mga 1 minuto pa yan. Hilaan natin ang apoy. Ito ang temperature para hindi masunog yung balat. Luto yung kasi kapag luto yung hilaw pa. Yan. Tara, i-prepare natin. Imamash natin. Tapon natin ng Yan tignan niyo ang mashed potato ko. Yan. Ganyan yung mga European mashed potato, buo-buo.
Kaso nga lang, kapag buo-buo, ang tagal maluto, mga isang oras mo pakuluan. Kaya ang ginagawa ko, hinihiwa-hiwa ko ng maliliit. Yung iba na European, ginagawa nila, hindi, pag pinapakuluan nila yung patatas with balat, pag naluto na, tsaka nila aalisin yung balat. Ganun ang style ng biyanan ko. Yung talagang may balat pa, yun ay ipapakulo nila. Parang kamote. Pakuluan with the balat. Pagkakainin mo na, tsaka mo aalisin yung yung balat niya. Ganun. Ganun ang style. Ayan, oh. Kulang pa ng gatas. Lagyan natin ng asin. Lagyan natin ng asin. Oh, nakarami. Lagyan natin ng butter. Ayan o. May pa ako. Butter pa. Pangit kapag ang nilagay nyo sa sa mashed potato is yung margarine. Pangit ang lasa. Mas masarap ang ipapakuloan ko ulit sa painitin ko ulit. Ayan, lagyan muna natin ng gatas ulit. Ayan. Tara doon sa dito. Ayan. Initin natin. Ayan, ganyan lang yan. Palaputin natin. Ganito to kapag halimbawa yung ano ba yun? Yung patatas ninyo is pinakuluan nyo na at nilagay nyo sa refrigerator. Di malamig. Katapos buo-buo. Ganito ang style. Ilagay nyo ulit ng mga 2 or 3 minutes. Kapag kumulo na, hayaan nyo muna. Katapos yung tubig, tapos imamash nyo na. Kasi kapag galing sa refrigerator, tapos imamash ninyo, ang hirap. Ayan o. Pwede na. Saglit lang. Kunti ko na makalimutan to. Kala ko walang. Ganyan lang yan. Kung gusto niyo pang haluan ng bawang powder, it's okay. Mas masarap with the paminta. Mas masarap. Kung gusto niyo, okay lang. Pero sa kanila, yung anak ko, gusto niya lang, ganito lang, gatas nahalo doon. Gatas ay margarine, butter, okay na yun, at saka asin. Ganon ang mga silang, masyadong. Ayan, umiinit oh. Haluin ninyo, wag ninyo i-high temperature kasi masusunog yung sa ilalim. Kung medyo malapot pa to, lagyan nyo ng milk. Kasi kailangan ito, parang mushy lang. Ayan, nakikita nyo ba sa camera? Ayan, parang ayan o. Ayan o, ganyan lang style. Ayan, ganyan lang yan. Para malapot na. O, kapag ganito na, okay na. Ayan. Ayan, ganyan style. Okay na yan. Patayin na natin. Ilagay na natin. Ayan, ko lang. Ilagay na natin sa plato. Kasi may umorder. Akala mo restaurant. Ayan. I-ano na natin. Doon tayo. Yun.
Kaya ayaw kong magluto eh. Kasi kalat. Ayan o, kakalat na ulit. Ayan yung ano ko. Kauhugas ko lang ng pinggan. Ngayon, mayroon na naman. Nakasawa rin kasing ano eh. Hugas na, hugas doon, hugas dito. Naku, pag marami kayong anak, halimbawa't 6, naku, non-stop ang hugas ninyo. Katapos, yung asawa ninyo sana sa trabaho, tapos kayo lang mag-isa sa bahay. Siyempre, pagod yung asawa niyo sa work, hindi kayo matutulungan maghugas, di kayo lahat. Kaya maraming mga nanay dyan sa Pilipinas nagugurang or 30 pa nga lang, akala mo kung 40 o 50 na. Kasi wala nang panahon sa sarili. Ganon ang style ng mga nanay-nanay ang daming anak. Pwede lang kapag marami kang anak, marami ka rin katulong. Katulad ni ano ba yung Joel, ano ba yun? Yung may-ari ng pabango, as aficionado yata yun, yung may-ari. Maraming anak, marami rin katulong, yun ang maganda. Mag-tour around the world ka, kasama mo yung yung katulong. Ang masakit nga lang dyan, mahirap ka na nga, marami ka pang anak, ayun, matatapos, wala ka pa may papakain sa ilahan, naoblima ka, tutubo ang puti mong buhok. Yun. Tapos yung anak mo, maliliit pa, hindi pa nakatulong sa'yo. Nako, wala ka nang ginawa kung hindi magpasuso, katapos karga mo pa whole day, non-stop, araw at gabi. Ay nako, yung mo na hello, son. Good. Come on. Ayan, mashed with chicken lang. Ayan ang paborito ng anak ko. Come on! Ayan, bibigay ko sa anak ko. Still one piece here if you want. Ooh. So good. Okay. Thank you. Rochelle. Ayan. Rochelle? Secret to. Bagong gising nakatulog. Gagaling niya sa school, na pag-uwi niya, tulog ka. Parang ano ba yun? Pagod na pagod sa school. Yan, luto na. 3, may isa pa doon. Ito ang natitira na. Yan. Tapos, ito. 3 yan eh. Isa na lang natitira. Binigay ko yung 2. Ito, breadcrumbs. Ilagay ko sa refrigerator. Kapag may breadcrumbs kayo, mga ganito, huwag nyo ilagay sa labas kasi kung minsan inaamag o di kay magkakaroon ng yung parang sa tinapay, bigas. Kaya paunti yung tin. Tapos bumili ka 2 buwan yung lagay nyo sa freezer or sa ganito maniligas sa freezer or sa dito sa freezer or ng style. Lagay nyo sa labas. Magkakaroon ng parang bigas. Yan. Ganun ang style. Kaya alalabas ako ngayon. Mag-alas 5 na. Hindi pa pala ako nakakalabas. Kailangan ko mag-exercise.
Ayan, pabayaan ko yung anak ko rito sa bahay, mag-isa siya. Wala siyang kaklase ngayon. Hindi sila pumunta kasi umulan. Ayun, nagsiuwian. Mga salbahe yun kapag nandito sila eh. Hindi ako makaalis kasi natatakot ako baka mabasag nila yung lamesa ko. Yung lamesa ko kasi, ano yan? Salamin. Or di kayo mga TV, ayun ang TV everywhere. Kapag yan, para silang nagpipingpong dito, or nagbabasketball, or nagpuputbol. Naku, ganun ang ginagawa nila rito. Loko-loko talaga mga batang to. Eh, di ako makalis sa alis. Kapag wala mga kaklase niya, free ako kahit na nung oras ako umuwi. 3 to 4 hours ako sa bahay, no problem. One more. Salt again. Yan, kulang daw ng asin. Babay na. Tara sa grocery, isasama ko kayo. Tara. Hello mga kababayan ko. Good morning. Tayo ay mag-agahan. Nagpapakulo ako ng, ayan, tubig. Ayan. Ayan. Inuugaw ko itong kamerang to. Ang lakas ng sound. Binuksan na namin yung 1 kilong Nutella, oh. Tingnan niyo, oh. Ang takaw ng asawa ko sa Nutella at saka yung anak ko, yan ang paborito nila. Pero sa akin, alaylo ako sa mga ganyang chocolate. Hindi ko kasi paborito. Ito ang kakainin ko. Bumili ako. Lagyan ko ng butter. Ayan, magkakape ako. Medyo marigam-gam na sa Czech Republic. Pag lumabas ka sa labas, yung init, parang aircon. Parang binuksan mo yung aircon. Huwag yung masyadong malamig na aircon ha, hindi kagaya sa SM. Diyan sa Pilipinas, grabe. Sabi na sa ako, nag-i-snow, sabi yung ganun. Ayan. Hindi ko mabuksan, oh. Ayan. Alis ako mamaya. Ayan, oh. Sa letrang C. Happy muna ako. Maglinis muna ako bago ako nag-almusal kasi kalat dito. Grabe yung mga bisita ng anak ko kahapon. Takbo doon, takbo dito. Yung mga supa namin, mga halaman, mga buhangin, nagkalat sa sahig. Nako po. Kaya sabi na asawa ko sa akin ngayon, hindi ka ba naglilinis dito? Ako pa napagbintangan. Sabi niya, hindi ka ba naglilinis dito? Ba't ang daming kalat sa floor? Sabi niya gano'n. Marami, katapos nakita niyo sa halaman, daming buhangin sa labas. Sabi ko, galing yan kahapon sa mga bisita ng anak mo. Sabi ko na sa niya. Ako pang pinagbibintangan niya, hindi raw ako naglilinis. Talang linis ako rito. Mamaya na naman, magdadala na naman yung lukulukong anak ko ng mabisita niya. Pinababayaan ko ngayong magkaroon siya ng bisita para hindi siya maboring. Ang gusto ko nga lang, yun nakaupo lang sila, hindi. Alam niyo ba kung anong ginagawa nila rito? May bola yung anak ko, no? Pinagtatapon-tapon nila rito. Dito sila parang nagpuputbol. Naku po, daming babasagin dito. Naku. Nakakatakot. Kaya kahapon sabi ko, yung
yung bunganga ko. Anong ginagawa niyo dyan? Anong ginagawa niyo dyan? Parati akong nag-check lumalabas. Kaso nga lang, pinagsasabihan ako ng Mami kasi ang tawag sa akin, sarado mo yung pintuan mo kasi itatapon namin yung bola. Yan, sabing gano'n hanggang doon. Itatapon daw niya yung bola. Sarado ko raw yung pintuan doon. Tapos itatapon niya yung bola hanggang doon, na doon yung kaibigan niya. Luko-luko talaga to. Hindi pa ako naka-oo na okay. Sinarado na niya kaagad. Ay nako, pinababayaan ko na nga lang para may kalaro siya. Ito, masarap na ipares dito. Dito sa tinapay na to. Hindi tsokolate kasi matamis na to eh. Margarine or butter. Ayan, yan dyan. Ganyan lang yan. I-ano natin para makita ninyo. Margarine or butter ang palaman yan. At maglagay tayo ng gatas. Namakyawa nga sa ako kahapon ng gatas. Ayan. Ito muna ang gamitin natin. Iba yung buhok ko. Ayan. Namakyaw yung asawa ko kahapon ng gatas. Ayan ko ng tsokolate. Ayan, ganyan. Dami na naman. 2 dosinang nabili na naman namin. Kasi, tago-8 lang. Nako. Parang bumili ka lang ng mineral water sa labas. Napakamura. Yan, tama na yan. Ang gawin ko is yung yan dyan. Yung butter, margarine pala. Ay, hindi pa pala niya bubuksan. Mura lang ang margarine dito, kalahating kilo. 26 lang, 26 lang. Diyan sa Pilipinas, magkano ang butter ninyo? Ayan, ganyan lang yan. Paglalagay ng ng margarine. Hindi na hinihiwa sa loob. Dati-dati rin, hindi ako marunong. Mga ganito, hinihiwa ko pa sa loob. Nung nakita ko ang style ng asawa ko, kung paano siya kumain na ito, ginagaya ko na rin. Gaya-gaya ako rito. Alam niyo na, mga Pilipino, kung minsan sa atin hindi alam ang mga kultura ng mga kanok, mga apam. Kaya kung papasikreto tayong titingin-tingin sa kanila, tapos pasikreto natin gagayahin sila. Gaya-gaya lang, di ba? Ayan. Ang init. Ang init ngayon, grabe. Grabe ang init. Ayoko magtsinelas. Dati-dati, dito sa floor namin, kailangan naka-medyas ka pa, katapos, naka-slipper. Yung lamig niya, pa rin, malamig na malamig pa rin. Yan, dyan. Eh ngayon, kahit na walang medyas at tsinelas, parang cooling ba, pag naglalakad ka, yung lamig ba, umaabot hanggang dito mo. Masarap sa pakiramdam, kaysa magtsinilas ngayon. Nako, mainit. Hindi na ako nagme-medyas. Dati-dati, ito yung nung taglamig, tag-snow. Dito, hindi ako makapaglakad ng walang medyas tsaka tsinelas kasi parang cruson yung simento. Ayun, 1 minute pa nga lang na naglalakad ako, kailangan ko kaagad ng magsuot ng tsinelas or slipper, medyas. Kasi ang lamig, masakit sa paa. Ngayon hindi na, kahit na wala kang tsinelas, okay na. Summer na sa kanila. Ayan. Kain tayo. Ayan.
bago ako mag-agahan pala. Sa mga lahat ng nagsusubscribe sa akin, maraming salamat po. Tapos sa FB ko, marami ring nabibigay ng ng stars. Thank you rin sa inyo. Marami ring nagpa-follow sa akin. Thank you rin. Maraming salamat. Ayan. At sa mga nakakapanood nito, please mag-likes naman kayo dyan. Tsaka mag-comment kayo sa video kung anong nagustuhan nyo sa akin. Kung ayaw nyo, okay lang sa akin yun. Ayun. Tara, kain muna tayo. Laki? Dry na dry. Kainin ko sana tong pampatunaw. Yung ba mga hindi natutunawan. Ayan. Sa mga hindi natutunawan dyan, ito ang bilhin ninyo. Hindi ko pa nagagamit pero mag-start ako ngayon gumamit. Katapos mag-start ako ngayon, tingnan ko bukas. Ayan. Ayan puro kailangan pala uminom ka ng 5 piraso nito. Sa isang araw, 10 pirasong ganito o di 2 times na inumin. 5 piraso or 4 na piraso. Halimbawa, tanghali 4, hapunan 4. Bago ka kumain. Ayan. Ayan tignan ko kung talagang matutunawan. Sa mga tumatanda, kailangan ganitong inumin ninyo. Yan, katulad kung matanda na. Yan yun. Parang commercial, Kung gusto yung order kayo sa akin, ipapadala ko sa inyo sa Pilipinas. Kasi wala to sa Pilipinas, dito lang sa Europa. Ayan. Bili na kayo. Pero hindi ko pa bago kayo bumili nito, ask your doctor kung may sakit kayo or pwede nyong gamitin to or hindi. Baka mamaya kasalanan ko pa kung may nangyaring masama sa inyo kasi hindi ko alam kung okay sa akin, walang side effect. Sa inyo kung may side effect, ayun ang problema. Sa may mga sakit dyan, ask nyo muna yung mga doktor ninyo kung pwede nyong inumin or hindi. Ayan Ayan. Pero sa akin, hindi ko na tinanong yung doktor ko. Para sa akin lang naman to inumin ko na. Ayan. Mamaya na tayo magkwentuhan. Ayan, kalat na naman sa bungang ko yung pagkain ko. Tara! Hello guys! Ayan, nandito tayo sa muntikong kusina. Ayan, umuulan pala, wala pa yung anak ko dito sa bahay. Ngayon ay magla-live tayo tungkol about dito. Sa mga gustong pumunta rito sa Czech Republic, kung may gusto kayong mga katanungan sa akin, pwede kayong magtanong. Comment sa YT channel ko. Diyan sa YouTube channel ko pala, mag-comment lang kayo diyan. At kung tatarin nyo yung mga sahod dito na mga OFW or mga